Hindi niya nakakayanan ang kalikutan ng ating pack members na kasira sila ng 2 electric fan sa loob lang ng 5 segundo. Diyos ko, nakakaloka, 2 birds in 1 stone talaga. Bago nga maganap ang delubyo na yan, eto muna yung naganap dito sa loob ng mansyon ngayong hapon. Bali, syempre, una nang pinalabas itong si Britney at tingnan nyo naman, talagang medyo natakot pa siya dyan. Di pa nga siya makadiretso agad dyan, pero alam nyo ba kung kanino siya natatakot? Sa Kuya Sermer niya lang naman kasi may ginagawa dyan sa loob, akala niya yata ibang tao. Loko rin talaga itong si Britney, sobrang matatakot eh, nakatalikod lang naman yung kuya niya, di na agad kilala. Anyways, dito naman sa loob ng mansyon, syempre umakyat agad si Mother kasi alam niya naman may kasabay paglabas itong si Britney palagi. Syempre, walang iba kundi ang napakakulit na si Brindel. Hindi papatalo yan, syempre. Siya pa nga talaga yung unang nagsasabi ng paglabas. Diyos ko, kung alam niyo lang, grabe niyan bordagulin yung pinto ng kanyang room or yung pinakaharang. Talagang halos sirain na niya yun sa pagsasabi lang ng paglabas sa mommy niya. Kaya once na magsabi yan, hindi talaga pwedeng hindi mo ilalabas. Anyways, nung time naman na nasa labas na ang mga meals natin, habang naglilinis si Kuya Edmar ng mga cages or rooms ng ating mga meal, si Mother naman syempre nagpunas-punas muna ulit dito sa loob ng mansyon. Tingnan nyo nga, habang pinupunasan niya itong cage ni Mazda, talagang tumakbo pa ang batang makulit, buti na lang napapasok ulit siya ni Mother agad. Medyo matagal-tagal na rin nga kasi guys nung huling nakapagpunas si Mother kasi alam niyo naman this past few days nakapunta nga siya ng Mindoro. Parang yung huling time na nagpunas-punas siya dito talaga ay nung bago pa siya umuwi ng Mindoro. Tapos yung ganitong pagpupunas hindi nga basta magawa ng mga kuyas natin. Kasi nga syempre inuuna nila na malinis yung room ng ating pack members para nga makapasok na rin sila on time. Tsaka si Mother din kasi talaga palagi yung gumagawa nito at gamay na rin talaga niya kung alin yung mga pupunasan niya. Kaya naman ayan, medyo gabukin na rin talaga lalo na nga itong mga iba-ibabaw na ganyan. Bale, ito nga yung mga pagitan ng mga rooms ng ating pack members. Alam nyo naman, meron nga sila mga bintana dyan para kita rin nila kahit papano yung isa't isa. Tapos yung malalaking bintana na yun guys, nakakatulong rin talaga sa pag-circulate nga ng hangin ng aircon. Syempre, para lahat sila malamigan ng ayos. Di rin naman talaga may iwasan guys na magkaroon ng ganito mga gabok-gabok kahit nga naka-aircon na itong ating room or itong ating mansyon. At kahit nga palagi nakasara ang mansyon natin at walang panggagalingan ng gabok mula sa labas, ay talagang hindi pa rin may iwasang hindi mawalan kasi yan. Naman, sino ba mostly nagdadala rin ng gabok dito sa loob? Walang iba kundi ang pack members rin natin pagpasok nila galing dun sa off-leash area. Anyways, kasabay rin nga ni Mother naglilinis si Kuya Edmar Nyot ay talagang inililinis niyang maigi kahit nga itong CR ng pack members natin. Sumasabay rin nga talaga si Mother sa oras ng linisan ng ating pack members kasi nga syempre sa maghapon tulog na tulog sila. At syempre ayaw rin naman ni Mother na abalahin ng pack members natin habang natutulog sila. Anyways, naalala ko nga ulit yung mga nagko-comment na siguro ang baho-baho daw dito sa loob kasi nga daw puro aso yung nakatira. Pero sabi ko nga hindi ko magets yung mga tao na automatic kapag aso naiisip nila mabaho. Hindi ko alam kung siguro dahil yung mga aso nila mababaho or may mga na-encounter sila ng mga asong mababaho. Pero kasi guys, sa mga aso, hindi naman yan babaho kung naalagaan ng maayos. Yes guys, nasa sa owner or nasa sa fur mom at fur parent din talaga yan. Kung ang fur parent ng aso ay hindi masigasig paglilinis, hindi nililinisan ang area ng kanyang fur baby at lalong-lalo na mismo yung fur baby niya, maaari talagang mamaho sila. Pero kung ang fur parent naman ay sobrang malinis sa bahay, sobrang malinis rin sa fur baby, Diyos ko, hindi mo maamoy na mabaho ang fur baby na yan. Hindi po inborn ang pagkabaho ng mga doggies guys, ha, bumabaho lang sila kapag hindi talaga naalagaan ng ayos at hindi naaasikaso. Tapos itong mga huskies pa guys, they clean themselves, never mo silang maamoy na mabaho dahil sobrang linis rin talaga nila sa sarili nila. Sabi ko nga, oo, magkakaroon ng amoy dito sa mansyon siguro tuwing hapon kapag nga may kanya-kanya na sila mga wiwi sa mga CR nila, pero right after malinis yon, tanggal na talaga yung konting amoy na nasa yun. Sa pasipagan na lang rin talaga yan sa paglilinis. Anyways, inabot na nga talaga ng dilema mga meals natin for today kasi for the general cleaning rin si Kuya Edmar nyo, kaya naman 6:30 na, nasa labas pa sila. Usually kasi talaga alas 5 or alas 6 ay nasa loob na ang ating mga males at females na yung nasa labas. Kaya naman si Mother umakit muna dito sa taas, tapos naabutan nga niya na itong cage ni Thunder may mga patak-patak ng dugo. Pero huwag kayong mag-alala guys kasi chinek ni Mother yung dugo na yan galing sa kanyang pem-pem. O diba, nireregla na naman ang Thunder natin. Anyways, dahil nga gagabihin ng ating pack member, naisipan nga ni Mother
na tumulong ng paglilinis dito sa second floor. Bali, isa-isa nga niya lilinisan ng mga cages dito. Tapos ang gagawin nga niya ay palalabasin niya ang pack members natin para malinis niya yung mga rooms nila. Una na nga niyang pinalabas itong si Chanel at si Chanel talaga hindi yan lalabas hanggat hindi pa oras ng paglabas nila. Nakita niyo naman medyo nahirapan din talaga si Mother na palabasin nga sa loob ng room itong si Chanel. Nung makalabas naman siya, talagang tumambay lang siya dyan sa pinakaharap ng room niya habang si Mother busy paglilinis dyan. Balang ginagawa nga pala guys, twice a day nga pala ito ginagawa nila. Babasain yung mga rooms tapos saka babrushin, after nun babanlawan. Phenol disinfectant rin nga pala yung ginagamit natin na sabon para sa ating mga fur babies para safe nga rin para sa kanila. Dito nga gusto nang pumasok ni Chanel sa kanyang room pero hindi pa talaga pwede since hindi pa nga natutuyo ni Mother, kaya naman in-scrape na niya yan at minop na agad. Yes guys, hindi natin pinapapasok ang ating pack members sa mga room nila kapag basa pa yan. Minimake sure talaga ni Mother na tuyong-tuyo at talagang minsan twice pa niyang minamop. Kapag di pa nga natuyo sa dalawang mop ang ginagawa ni Mother, hinahayaan muna na ma-air dry yan bago papasukin ng ating pack member. Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, kapag palaging basa ang fur babies natin, maaari nga pong mag-stain ang kanilang mga balahibo. Anyways, yun nga lang rin yung routine na ginawa ng Mother dito sa second floor natin at ayan, sunod na rin nga niyang nilinisan itong room ni Snow White. After din naman niyang dinisan itong room ni Snow White, sakto nagsipasok na rin nga ang ating mga males. Ibig sabihin nga niya, lalabas na rin ang mga females natin at mas madali na nga sila makakapag-linis dito sa second floor. Si Kuya Jomar niyo naman na yung naglinis dito sa second floor since eto nga yung nakatoka sa kanya. Habang naglilinis naman siya, si Mother talagang hindi matigil sa pagkukuskus ng mga iba-ibabaw dyan. Hanggang sa magsipasok na nga ulit ang mga females natin, todo kuskus at todo linis pa rin siya. Pagpasok nga nitong si Meshka, tingnan nyo guys, may dala pa talaga siyang toy at nakuha niya nga pala yan din sa mansyon bago siya pumasok. Ang mahirap nga lang dito guys, hindi talaga natin binibigyan ng toy si Meshka dito sa loob ng kanyang room. Kasi Diyos ko, ang gagawin niyan, sisira-sirain niya at gugutay-gutayin niya, tapos delikado kasi baka malunok nga niya yung maliliit na particles or parts. Kaya naman pilit inaagaw ni Mother yan sa kanya, pero itong si Meshka talagang napakadamot at hindi niyan ibibigay ang toy niya sa'yo kahit anong gawin mo. Kaya naman no choice si Mother dyan. Habang nagpapakain nga si Mother, talagang tuloy ang pagkukuskus dito sa mansyon dahil nga medyo naggabukin na. Naabutan na rin nga niya si Chanel na sumusuka dyan. Ayan, tinan nyo guys, hindi kasi siya kumain kaninang umaga. Kaya naman napasok ka siya ngayon, pero maya-maya kakain na rin naman siya. Very good rin nga pala guys itong pack members natin kasi marunong silang sumuka dito rin sa kanilang pinaka-CR. Anyways, ito na nga yung naganap nung isang araw habang fina-finalize na nga ni Kuya Edmer nyo yung paglilinis dito sa mansyon. Nagsipasukan na nga ang ating mga females. Hinawakan niya nga yung electric fan dyan sa gitna kasi sure siya na madadanggil nila yan. Kaso sinamahan na nga niya si Athena at pinapasok na sa loob ng room niya nang biglang madanggil nga ni Snow White yan at Diyos ko, dahan-dahan siyang tumumba. Ito nga ang isa pang angulo sa CCTV. Diyos ko, talagang tinry ni Kuya Edmer nyo na takbuhin agad pero natumpa na talaga siya ng tuluyan. Hinugot na rin nga agad ni Kuya Edmer nyo yan para hindi na makasakit sa pack members. Kaso ito naman nung yung naganap, nung matumba nga electric fan, natakot ang pack members natin at nadanggil yung isa pa ulit na electric fan dyan sa hagdan. Kaya 2 birds in 1 stone talaga. Sabi ko nga, Diyos ko, parang 5 segundo lang yon, 2 electric fan agad yung nasira nila. Yes guys, sira talaga yung 2 yan.